5 types of people you need to avoid. If you are interested in this video, then stay tuned. Hi, this is Miss Lindsay again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ka. Today, we are going to talk about the 5 types of people that you need to avoid. Ano nga ba, or sino nga ba yung mga tao na kailangan natin i-avoid? People with vices, no? Yung mga tao na may mga bisyo. So, you have to avoid them. So, kung sino nga, di ba, yung mga kaibigan mo, sino yung lagi mo nakakasama, sino yung lagi mo nakakausap, then possible na yun na rin magiging ikaw. People who are negative thinkers, those kind of people na, yung mga negative thinkers na when you are talking something positive, yung i-reply nila is negative. So, you have to avoid that kind of people. No, it doesn't mean naman na kapag i-avoid, i-hate na natin sila. Of course, we can talk to them also, pero yung mga small talks na lang. Number 3 is people who are unproductive. No? Yung bang mga tao na yung ultimo pagsuklay ng buhok, yung ultimo yung pagbihis ng maayos, 'di ba? So makikita mo naman yung mga tao talaga na unproductive. Number 4 is people who are murmurers, or sabihin na natin, these are the people who are ungrateful. That is why, diba, kung minsan, feeling natin, walang blessing na dumadating, or walang pagpapala na dumadating, it's because of our mindset. It's because of how we think. Number 5 is people who are filled with dramas. Mga tao na puro lang drama, pero parang wala ka namang nakikita kung ano yung eagerness na baguhin yung sitwasyon nila. Gusto nila na baguhin yung kanilang pamumuhay, pero hindi nila alam yung mga pagkakamali nila. Then, hindi sila natututo. So, that is why there are people who are filled with dramas. And masakara pa, these are also the people sometimes na mga backbiters. Alam mo yung okay sila kapag kakasama mo. Pero, kapag nakatalikod ka na, parang hindi ka at ease, it's because nakikita mo din sa ibang friends nila na kapag magkasama sila ng friend niya na iba, yung nagtatawanan sila, yung masaya sila makipag-usap, yung bang sinasabi mo na talagang nagdadamayan sila, pero kapag nakatalikod naman yung isang friend niya, sasabihin niya rin yung problema ng friend niya sa kabila. Para sa akin, parang red flag siyang ganun. So, para kasi sa akin, kapag may mga napag-usapan kayo ng friend mo, dapat nasa sa inyo na yun. Dapat hindi mo na pinapasa sa iba. Kasi it's not a good thing. Kahit sabihin mo pa na, sinabi ko lang naman kasi ganito, para hindi ganun. So, kung halimbawa, kung ano yung mga issues ng kaibigan mo, sa inyo na yun, huwag mo na sabihin pa sa iba mong kaibigan. If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Miss Lindsay again. Thank you for watching.